Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan ay niyaya nga ni Wu Juncheng ang ating bida pati na rin sina Yan, Xin, at Ning upang magtungo sa Qingluan Mountain para maghunting. Kung saan nga dito ay nakaharap nila si Duan Tianzhou, at kung saan rin ay nagkitang muli ang ating bida pati na rin ang kanyang mountain dweller friend. At matapos nga ng mga kaganapan sa Qingluan Mountain ay nakausap ni Lin Kei si Mr. Kung saan ay kinausap siya nito para pasalihin siya sa Martial Arts Academy examination. Kung saan nga ay nakapasa siya sa unang test, at kung saan rin ay marami siyang mga nakasalamuha at nakilalang mga tao mula rito. At ang sumunod naman ay pinakuha na nga sila ng mga number plates na kanilang dadalhin sa kabundukan hanggang sa makarating sila sa pinakang tuktok para sila ay makapasa. At doon nga habang naglalakad sila ay pinagbabantaan na naman ni Zihaw ang buhay ng ating bida. Samantala ang ating bida at si Jia Doffa naman ay focus lang sa kanilang paglalakad, hanggang sa maya-maya nga ay bigla na lamang nagulat itong si Jia Doffa, dahil sa biglang may sumalubong sa kanilang mga kalalakihan na tila nga animoy may masamang binabalak sa kanila. Lalo na pag sa malapitan ang mga ito titingnan, tila nga ba ang mga ito ay isang grupo ng mga nang mamasaker, yung tipong pag natanawan mo palang mula sa malayo ay mangangaripas ka na ng takbo, hala ay Katekot naman nga. Balik tayo kay Jia Doffa kung saan nga ay kunot na ang pagmumukha nito, dahil sa pag-iisip na baka nga sila ang talagang planong target ng mga lalaking ito. Habang sa kabilang banda naman itong sina Zihaw na kanina pang planong paslangin ang ating bida, nang dahil sa kakahanap sa kanya ay ibang lalaki na ang nangakasalubong ng mga ito. Kung saan ang lalaking ito ay agad ring nagpakilala, na siya daw si Gang Ping isang intermediate martial artist, kung saan ay naatasan siya bilang examiner para sa examination na ito, sabi pa nito na kung gusto daw ni Zihaw na makaakyat sa ibabaw nitong bundok, ay kailangan muna ng mga itong makapasa sa test niya. At napaisip nga si Zihaw dahil sa isa palang intermediate martial artist itong lalaking ito. Kaya nag-decide na agad ito at nakaisip na naman ng kalokohan, kung saan ay sinabi niya sa kanyang kasama na ibigay daw sa kanya ang number plates nitong hawak pagkatapos ay hawakan at wag hayaan lamang si Gang Ping. At dahil nga sa manang-mana ang mga ito sa kanilang si Zihaw ay agad rin namang sumunod ang mga ito sa utos. Kaya't nagumpisa na rin si Zihaw na lumisan. Habang si Gang Ping naman ay seryoso lamang na nakatayo. At ito ngang si Zihaw ay dali-daling tumatakas mula kay Gang Ping, na makikita ring talagang nababalisa na. At lalo pa itong nabahala nang maramdaman niyang sinusundan na rin siya ni Gang Ping. Habang seryoso lamang itong si Gang Ping, si Zihaw naman ay halatang kabadong-kabado na. Hanggang sa maya-maya nga lang, ay nagsagupaan na ang dalawang ito. Kung saan dahil sa lakas ng puwersa ni Gang Ping ay nagkakang-aatres na itong si Zihaw. Hanggang sa ito ay mapatalsik na sa may puno at makikitang maging ang puno ay dama rin ang lakas ni Gang Ping dahil sa nangangahutok na rin ito. At sa isip-isip nga ni Zihaw ay di siya makapaniwalang mabilis lang siyang nasundan at naabutan ni Gang Ping. Kaya't napagdesisyonan niya na rin na lumaban na, anuman ang mangyari, hinugot niya na nga ang kanyang espada tsaka siya pumorma na parang isang fighter. Kaya't bahagyang ang napangiti si Gang Ping sabay sabi nito na hindi na rin daw masama ang pormahan nitong si Zihaw. Sabay bigla na nga itong sumugod. At muli silang nagel-abang dalawa. At kung ano-ano ngang teknik ang ginagamit ni Gang Ping samantalang si Zihaw naman ay pawasiwas-iwas lang ng kanyang espada. Habang sa isip-isip rin ni Zihaw na bakit daw ganon na nalalabanan at napipigilan ng corporeal na katawan ni Gang Ping ang kanyang espada, hindi daw kaya marahil ay ito talaga ang lakas at kakayahang meron ang isang intermediate martial artist. After a few moments later ay bumalik naman ang eksena sa ating bida, kung saan ay naglilipadan na at nagtatalsikan ang mga lalaking kanina nilang nakasalubong ni Jia Doffa, na wala naman palang mga binatbat. Samantalang ang ating bida ay mukhang di man lang hiningil ng konti sa pakikipaglaban niya sa mga ito. Maski nga itong si Jia Doffa ay chill na chill lang, papaano ay tamang taga-cheer up na lang siya doon sa likod hihihi. Yung tipong taga-support ka na lang dahil alam mong wala ka rin namang magagawa, kaya eto nga at si Jia Doffa ay manghang-mangha na naman. At kaagad nga ring tumingin itong si Jia Doffa sa number plates na nakakabit sa damit ng walang malay nilang nakalaban, sabay sabi nito na ngayon din sa wakas ay meron na silang nakuhang number plates kaya konti na lang at maaari na silang makapasa oras na nadala nila itong lahat sa may tuktok nitong bundok. At maya-maya nga ay nagbigay ng pasasalamat si Jia Doffa.
Dahil kung hindi daw sa ating bida ay paniguradong baka siya ay na-eliminate na agad, sabay itinanong naman ng ating bida kung papaano daw nalampasan ni Giadofa ang preliminary round, tugon naman nito na nagbayad daw siya para lang malampasan niya iyon. Hanggang makalipas nga ilang sandali nilang pag-uusap, ay biglang napatingin ang ating bida ng may pagkaseryoso at napapaisip kung sino kaya ang lalaking nasa may puno na nakatayo lamang. Sabay nagpakilala na nga ang lalaking ito, na siya daw si Yuan Chao ang advanced martial artist at dagdag pa nitong sabi na kanina pa daw siya naghihintay rito. Matapos nga ang ilang minuto ay lumipat muli ang eksena kay Zihao at kay Gangping, kung saan ay panay parent sila sa pagtutunggali, kung saan nga ay sinuntok ng pagkalakas-lakas ni Gangping itong si Zihao. Kaya naman nga sabay ng pagpulanzit ng dugo nito sa bibig, ay kasabay rin ang pagtalsik nito ng malayo. Hanggang sa mapahandusay ito na para bang isang round pa lang ay knockout na agad. Subalit dahil nga sa may pagka-demonic itong si Zihao ay nakabangon itong muli, pagkatibay naman ng taong ito sa bagay sabi nga nila ay hindi daw namamatay basta-basta ang masasamang damo. At kinausap ng muli ni Gangping itong si Zihao at sabi niya ay bilib daw siya dahil nakaligtas at buhay parent ito hanggang ngayon. Sabi naman ni Zihao habang makikitang parang takot na takot parent ito na wag na daw siyang lapitan pa ulit ni Gangping. At ang ginawa nga ni Gangping ay binati niya si Zihao ng congratulations dahil nagawa daw nito na malampasan ang test niya. Kaya naman nga tumayo na si Zihao, ngunit hirap parent itong maglakad ng maayos dahil sa mga pinsala na natamo ng kanyang katawan. Hanggang sa maya-maya nga lang ay napatigil ito sa paglalakad, dahil may bigla na lamang tumalsik na isang lalaki malapit sa kanya. Kung saan ay agad niya rin itong tiningnan. Habang ang lalaki namang ito ay mangiyak-ngiyak nang sinasabi na itigil na daw nila ang laban ng ating bida, dahil inaamin na niya daw na isa siyang talunan, kaya naman talagang pasado na ang ating bidang si Lin Kay. At makikitang ang mukhang hingal na hingal parent at hirap kumilos ang dalawang ito. Kaya naman rin nga ay mariing napatingin na lang din sa ating bida si Gangping. At maya-maya nga ay kakausapin sana itong si Yuan Chao ni Gangping, subalit kasi simula pa lang nitong magsalita ay kaagad namang nagpahiwatig ng pamamaalam si Yuan Chao. Sabay tuloy-tuloy na itong lumisan papalayo sa kanila. At mukhang ang sinisilihan na naman itong si Zihao dahil umiinit na naman ang ulo nito habang nakatingin ng masama sa ating bida. Sabay tinanong nito ang ating bida kung ano daw ba ang ginawa niya sa kalbong lalaki, na kaninang unang nakasagupan niya na iyon nga pala ang napag-utusan nitong si Zihao upang siya ay paslangin. At tugon naman ng ating bida na para bang gusto niya pang lalong galitin si Zihao, na natatakot daw siya na baka matagalan pa bago ulit magising ang mga mukhang adik nitong kasama. Sabay dirdiretso na rin siyang tumalikod at umalis. Sabi naman ni Gangping na di niya daw akalaing magkakaroon ng isang monster ngayon dito sa examination, dahil maging si Yuan Chao daw ay nabugbog ng lubha. At nagtaka nga ring lalo si Zihao kung bakit nga din ba iyon nangyari, gayong si Yuan Chao ay isang examiner dito, kaya naman natanong niya kay Gangping kung talaga nga din daw bagang napaka-powerful ni Yuan Chao. Tugon naman nitong si Gangping na si Yuan Chao daw ay matagumpay na na-promote bilang advanced martial artist 3 taon na ang nakalilipas, sabay balik nitong tanong kay Zihao kung ano daw ba ang tingin nito kay Yuan Chao, kung ito daw ba ay powerful o hindi. Sabay yaon na rin nito agad, habang si Zihao naman ay iniisip-isip na napaka-imposible daw talaga. Makalipas nga ang ilang oras, ay lumipat naman ang eksena sa isang lugar. Kung saan ay naruroon ang ating bida at si Giadofa na busy na naman sa kanilang pagkukwentuhan. At sabi nga ni Giadofa na mali daw palang tawagin niya si Lin Kay na Mr. Lin, kundi dapat daw ay Boss Lin, sabay sabi rin nito na talaga daw nabuksan na ang kanyang mga mata ngayon, dahil kung hindi daw talaga kay Lin Kay ay paniguradong natatakot na lang siya at nangangamba palagi na baka ma-eliminate siya kaagad, dagdag pa nitong sabi na simula daw ngayon ay susundan na niya parati ang ating bida, at tatawaging isang master. Pasungit namang sambit ng ating bida na tama na daw at itigil na ni Giadofa ang pambabula sa kanya, at mas mabuti pa daw na sarili na lang nito ang kausapin. Na natatawa namang sinang-ayunan ni Giadofa, sabay kwento na naman nito na ang kanyang family daw ay nagmamay-ari ng isang cloth shop, kaya naman kung iisipin ay talagang nasa mabuti na silang kalagayan subalit gayunpaman ay hindi parent sila totally nagugustuhan at kinatutuwaan ng iba, kaya naman nga dahil dito ay ninais ng kanyang ama na magkaroon siya ng martial artist status, nang sa gayon ay wala ng maraming tao ang mangbubuli sa kanila balang araw.
Kaya naman nga napatingin na lang at napatanong ang ating bida dito kay Giadofa, kung ganun daw ba talaga kahalaga ang pagkakaroon ng martial artist status. Kaya naman nga paanggel na sumagot si Giadofa na wag daw maliitin ni Lin Kay ang tungkol sa martial artist status, dahil marami daw benefits na makukuha sa pagiging isang martial artist. Tulad na lang daw halimbawa, na ang pamilya mo ay magiging exempted na sa pagbabayad ng mga tax, at syempre ay hindi mo na rin daw kailangan pa na yumuko at magbigay galang kapag may nakatagpo ka at nakasalubong na isang official, at isa pa kahit pa daw na makalabag ka sa batas ay wala lang daw iyon para sa mga official. Dagdag pa ngang sabi ni Giadofa na sa madaling salita, ang isang martial artist ay merong uri ng lahat ng privileges at ang isa sa mga pinagkakatalo ng pinaka-valued group ng mga tao sa Great Wu Empire. Kaya naman nga rin napasabi na lang ang ating bida na hindi niya daw inaakalang maraming nalalaman si Giadofa sa mga ganitong bagay at impormasyon tungkol sa martial artist. Na ipinagmamalaki namang sabi ni Giadofa na syempre daw naman marami talaga siyang alam at isa pa ay dahil sa palagi siyang nagtitake ng exam sa loob ng 3 taon kaya naman marami na siyang natutukyang mga bagay-bagay. Sabay may pangpupuri pa nitong sinabi sa ating bida na base daw sa lakas na meron ang ating bida ay hindi lang daw siya basta nararapat maging isang martial artist, kundi mas capable siya na maging isang martial master. Sabay may pahabol pa nitong sabi na hindi lang daw pala basta martial master kundi posible rin para sa kanya na maging isang grandmaster balang araw, kaya nga napatanong na rin ang ating bida kung talaga daw bang bagay sa kanya na maging isang grandmaster. Nakaagad-agad namang sinagot ng oo ni Giadofa, pagkatapos sabi pa nito na ang martial artist daw ay nauuri ayon sa beginners, intermediate at advanced, na kung saan ang nasa itaas daw ng advanced martial artist ay ang martial master, na kung saan rin ay merong 9 grades of the martial master at ito ay ang the higher the grade, and the stronger the power. At dagdag pa ngang sabi ni Giadofa na ang nasa itaas daw naman ng martial master, ay ang Grandmaster, at talaga nga din daw na ang pagkakaroon ng title bilang isang Grandmaster ay napaka-extraordinary, at kung sino lamang ang tanging top experts na siyang makakapagsimula ng isang pangkat ang siyang magagawaran ng title ng pagiging Grandmaster, na kung saan rin ang isang Grandmaster ay isa lamang sa iilan dito sa buong Great Wu Empire. At sa dinami-dami nga nang naibahagi nitong si Giadofa ay napatahimik na lamang at napatingin ng may pagkaseryoso ang ating bida. Hanggang sa bigla na nga din lamang na may sumigaw ng malakas na nagsasabing time's up na daw. Kung saan ay ito pala si Mr. Liu, at muli nitong sinabi na time's up na. Kaya naman nga rin ay napatingin na lang dito ang ating bida at si Giadofa. At sambit nga ni Mr. Liu na ang pagkapunta daw dito nitong mga examinees ng ganun lang kadali, ay nangangahulugan na ang mga ito daw ay merong tinataglay na extraordinary strength. Sabi pa nito na datapwat nakapunta daw ang mga ito rito ay ang lahat ng mga previous achievements nila ay mananatili na lang sa nakalipas, dahil ngayon ay meron na lang silang isang status at ito ay ang pagiging isang martial disciple dito sa Martial Arts Academy. Dagdag pa ngang sabi ni Mr. Leo na ayon nga daw sa kasabihan na you can lead a horse to water, but you can't make it drink, at bilang simulain ang gagawin daw lang nilang lahat ngayon ay ang mag-provide ng isang good environment para sa cultivation. Sabay turo ni Mr. Liu sa isang wooden box, at kanyang sinabi na naririto daw ang mga bagong plates, at gamit ang isang plate ay makakalibre daw ang mga ito na makapasok sa scripture library of the outer court para makapili sila ng kanilang cultivation methods. Sabi pa nga rin nito na ang mga private battles daw ay mariing ipinagbabawal sa outer court, at kung sino man ang mga lalabag rito ay tiyak na mawawalan ng kanilang cultivation qualifications. Dagdag pa nitong sabi na bukod pa daw doon ay walang limitasyon ang mga ito kung saan at paano sila mag-cultivate. At paalala pa ngang sabi ni Mr. Liu na ang comprehensive assessment daw ay isasagawa in 3 months, kaya kung sino man daw ang magtatagumpay na makapasa sa assessment ay mapopromote to the inner court at siya ring makakatanggap ng titulo bilang isang martial artist. At tila nga na-inspire ang mga examinees na ito kaya naman makikitang pinapalakas at chini-cheer up nila ang kanilang mga sarili. Habang sina Giadofa naman at ang ating bida ay seryoso lamang na nakatingin. After a few moments later, ay nagtungo na nga sa may scripture library ang ating bida gayon din ang mga kapwa examinees niya. At kung saan nga si Lin Kay ay makikitang abala sa pagbabasa ng isang aklat, na waring tila ba may kung ano sa binabasa niya dahil talagang siya ay focus na focus, aba ay sana all pinagpapakusan na sineseryoso pa.
Maya-maya nga ay napaisip ang ating bida na mukhang wala daw sapat na spiritual energy na natira dito sa mundo, kaya naman naging sobrang popular nitong martial arts, at dagdag niya pa nga ring sabi na kahit pa man daw na ang martial arts ay nagkakaroon ng mga merits ay hindi pa rin ito makakatulong para sa kanyang journey to immortality. Maya-maya nga ay sumulpot na rin si Gia Doffa tapos may hawak-hawak itong isang aklat, kung saan sabi nito habang lumalakad papalapit sa ating bida na ang Martial Arts Academy daw ay talagang nagagawang mabuhay sa pangalan nito, dagdag pa nitong sabi na kapag siya ay magiging isang master, isa or dalawa sa mga cultivation methods na nakatala sa aklat na hawak niya ang sisikapin niyang mabihasa. Sambit naman ng ating bida na ang mga nakatala daw na cultivation method sa aklat na hawak ni Gia Doffa, ay parang pang mga elementary lang kaya wala naman daw kahit na anumang special rito. Sabi naman nitong si Gia Doffa na natural lang daw na wala itong masyadong halaga sa paningin ni Lin Kay, subalit para sa kanya ay ito'y maituturing na isang rare treasures. Kung saan nga ay may biglang pumasok na matandang lalaki, at agad nitong sabi na maaari lamang daw basahin ni Gia Doffa ang mga cultivation na nasa aklat subalit hindi niya raw ito maaaring ipahiram kung saan-saan sa labas nitong library. Kaya naman nga napakamot na lang ng kanyang ulo si Gia Doffa, habang humihingi rin siya ng paumanhin sa matandang lalaki. Makalipas ang ilang oras ay sumapit na nga ang gabi, kung saan si Gia Doffa ay mukhang masusing nagpa-practice ng mga teknik na kanyang binasa sa aklat, kung saan sa may bandang likuran niya ay may nagsabing mali daw ang kanyang ginagawa, dahil dapat daw ay wala sa harap ang kanyang kanang kamay kundi dapat ay ang kanyang kaliwang kamay. Kung saan nga ay nagpatuloy lang si Gia Doffa sa kanyang pag-insayo. Hanggang sa sinabihan na naman siya na mali parent daw talaga ang kanyang pagporma, dahil hindi daw talaga dapat ganon, kaya nga napatanong na rin itong si Gia Doffa kung ano ba talaga ang eksaktong kailangan niyang gawin. Hanggang sa maya-maya nga rin lang, ay naglupagi na nga si Gia Doffa habang may pagkakamot pa ito sa kanyang ulo, dahil mukhang inis na siya sa kanyang sarili, at sabi pa nga niya na napaka-stupid daw niya, sapagkat nabasa na naman niyang lahat ang nakasulat sa aklat pero bakit hindi niya parent ito magawang matindaan at magawa ng tama. At nagpakita na nga ang ating bida kay Gia Doffa, at pagkatapos ay tinanong niya ito kung nais ba daw talaga ni Doffa na maging isang martial artist sa ganitong paraan. Kaya naman nga napalingon rito si Gia Doffa, at kanyang na-realize na si Lin Kay pala ang kanina pang kumakausap sa kanya. At ang sagot nga ni Gia Doffa sa tanong ng ating bida kanina, na syempre daw gusto niyang maging isang martial artist kaya lang mukhang hindi niya raw matututunan ng maayos ang mga cultivation methods. At sabi nga ng ating bida na kung talaga daw nais ni Gia Doffa na matutunan niya itong mabuti, ay nandito lamang siya para tumulong. Kaya naman nagulat sa tuwa si Gia Doffa at mukhang lalo pa siyang na-inspire na mag-practice. After few hours ay sumapit na nga ang umaga, kung saan ang ating bida ay nakatayo lamang at iniisip-isip na napakahina daw ng foundation ni Gia Doffa, at hindi rin kanais-nais na ito ay magiging isang martial artist sa pamamagitan lamang ng sarili nitong pamamaraan. At sabi pa nga ng ating bida na this time daw ay need niyang bumaba ng kabundukan, para makabili siya ng ilang herbs nang sa gayon ay makagawa siya ng isang customized pill para mapabuti at maayos ang muscles and bones ni Gia Doffa. Sa kabilang dako naman ay makikita sina Duan Zihaw at ang mga kasamahan nitong Kate Takot, kung saan nga ay ibinalita agad kay Zihaw ng isa nitong kasama na ang ating bida daw ay nagtungo pababa ng kabundukan. At mukhang ang interesado na namang manggulo nitong si Zihaw, kaya naman nga tinanong rin ito agad kung saan nga daw ba eksaktong papunta si Lin Kay. Sabay sagot naman agad ng lalaki na mukhang sa Ling City daw ang patutunguhan ng ating bida. Kaya't pasigang ang nagsalita itong si Zihaw na magpadala daw kaagad ngayon ng isang carrier pigeon para malaman ng iba pa nilang kasama sa city na patungo doon si Lin Kay nang sa ganon ay masundan nila itong mabuti dahil susunod din daw siya kaagad para nga matambangan nila itong muli. At napatanong naman nga rin kaagad ang isa pang lalaki kung papaano daw sila, at kung anong gagawin nila. Tugon naman ni Zihaw na magstay lamang daw ang mga ito dito sa kabundukan, at mag-cultivate lang ng maayos at tahimik, at wag gagawa ng anumang kakasira ng reputasyon ng Duan family. Maya-maya nga ay bumalik muli ang eksena sa ating bida, kung saan ay tahimik lang siyang naglalakad hanggang sa bigla siyang napaisip. Kung sino nga ba itong mga kalalakihang sumasalubong sa kanya? Sabay sulpat nga mula sa kanyang likuran nitong si Zihaw. Kasama ang ilan pa nitong mga tauhan kaya naman nga mukha na silang isang hukbo na susugod sa isang gyera, gayong iisa lang naman ang kakalabanin nila,
ayan tuloy na paghahalata ang duwag itong sina Zihaw, kasi naman isa laban sa marami, aba ay ano daw kaya iyon, ang unfair naman yata buti na lang strong and smart itong si Lin Kay kaya paniguradong sisiw lang ang mga ito sa kanya. At ayan na nga may pagkademonic na namang tumitingin itong si Zihaw, habang sinasabi pa na paulit-ulit na lang daw siyang sinasaktan ng ating bida noon, kaya naman ngayon ay ito na daw ang oras para ang ating bida naman ang masaktan. At may pang-asar naman ngang nagsalita ang ating bida, na bakit daw sobrang konti lang ng mga taong dinala rito ni Zihaw. Kaya naman nga lalo nang nanggalaiti sa galit itong si Zihaw, at sabi pa nito na bakit hindi na lang daw aminin ng ating bida na siya naman ang matatalo ngayon dahil panigurado daw na siya ay bubugbugin nila at siguradong mapipinsala ng labis hanggang sa pati mata niya ay hindi na niya kaya pang imulat. Sabay malakas ngang iniutos ni Zihaw na sagudin na agad ngayon si Lin Kay at siguraduhing mababali lahat ang mga buto niya. Kaya naman nga kaagad-agad nang nagsitakbuhan pasugad ang mga ito sa harapan at likuran ng ating bida na para bang may limpak-limpak na salapi silang pag-aagawan dun sa gitna. Subalit hindi nga ang mga ito nagtagumpay na saktan at bugbugin ang ating bida dahil sila ang panay ka-ouch ng ouch dahil sa sakit ng katawan na kanilang natamo. O ano masarap ba mag-ouch? Kayo kasi sugod kayo ng sugod. At maya-maya nga ay mariing tumingin ang ating bida dito kay Zihaw. Kaya naman nga agad na iniutos nitong si Zihaw na magtawag pa daw ng iba pa nilang mga kasama na tutulong sa kanila, ayan puro kasi sugod, takot naman pala. Kaya naman nga nagpaputok na ang mga ito hudyat na nangangailangan sila ng tulong. Maya-maya nga ay hayan na, at nagsidatingan na ang mga ready to rescue ang kasamahan nitong matatakuting si Zihaw. Hanggang sa bumaba na nga ang isang lalaki mula sa kabayo. At kaagad na lumapit kay Zihaw at nagbigay ng pagbati at paggalang. Kung saan nga ang lalaking ito ay si Haizi at tinawag itong uncle ni Zihaw, sabay sinabihan agad ito na paslangin daw ngayon din mismo si Lin Kay. Habang ang ating bida nga ay seryoso lamang na nakatingin sa mga ito. At nang makita nga siya ni Haizi ay nagulat ito dahil sa nakilala siya nito. Kung saan nga rin ay sinabihan niya ito na, "Oh, nagkita ulit tayo." Kaya naman nga nagtaka itong si Zihaw, at kaagad nitong tanong kay Haizi kung nagkakilala na nga daw ba talaga silang dalawa ni Lin Kay before. Sagot naman nitong si Haizi na hindi daw nila dapat saktan si Lin Kay, kaya mas mabuti pa daw na umalis na lang sila. At pareklamo namang sagot ni Zihaw na tila daw ba nagiging inutil na yata itong Uncle Haizi niya, sapagkat marami naman daw sila kaya bakit hindi nila dapat saktan si Lin Kay. Hanggang sa bigla na nga lang may sumigaw mula sa di kalayuan na nagsasabing tumahimik na daw si Zihaw at wag ng kung ano-ano pa ang sinasabi. Abangan sa susunod nating episode ang mga kapana-panabik pang mangyayari, sino nga kaya ang sumigaw at nagpapatahimik kay Zihaw. Hindi ko na muna ipapakita at sasabihin kung ano pa ang aabangan nyo sa next video natin, basta panoodin nyo na lang po mga idol para mas exciting. At syempre kung talagang nagustuhan nyo ang ating episode ngayon ay mag-like na kayo agad, at wag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng comment, please share and subscribe na rin mga idol and don't forget to hit the notification bell. Thank you mga idol, sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. Kita kits and I hope I make you smile.